Isang maulang umaga po sa ating lahat. Magbatian muna po tayo ng mga ngiti sa ating mga katabi. So okay. So it's a privilege for me na once again na muli pong makapagturo po sa inyong kalagitnaan. So bago po tayo mag-start, tayo muna po tayo at tayo mag-pray. Okay, let's pray. Lord God, Ama naming banal, salamat Panginoon sa araw na ipinagkaloob niyo po sa amin, Panginoon. At salamat din, Lord, dahil hinanda niyo po yung puso namin, though maulan, mas pinili pa rin namin, Lord, na manambahan po sa inyo. Salamat po, Lord, sa bawat isa na narito. I-ready niyo po, Lord God, yung kanilang mga puso sa pakikinig ng iyong salita. At Lord, humble me, Lord. Hide me, ikaw lang pong maitaas, Panginoon. And may you be glorified, Lord, sa preaching po na ito. Maraming salamat po, Lord, in Jesus' name. Amen. So makakaupo na po tayo. Kayo. Genesis 34. Ito po yung chapter na na-assign sa akin. So sa mga nakabasa na nito, at para sa mga hindi pa, isa po ito sa pinaka magulong chapter at madugong chapters sa Bible. Sa kadahilanan na mula simula hanggang dulo, puro kaguluhan ang nangyari. So bago pa tayo mag-dive in sa story, alamin muna natin kung ano ba talaga at sino ba talaga yung mga characters dito. So unang-una, kung nababasa nyo, si Jacob. Pangalawa, si Dinah. Siya po yung anak na babae ni Jacob kay Leah. Pangatlo po, si Hamor. Siya po yung ruler of the city ng Shechem. So sa makatuwid, siya po ay isang king. Pang-apat po, si Shechem. Siya po ang anak ni Hamor. So para hindi po kayo maguluhan, dalawa po rito yung Shechem. Yung isa po, yung city, at yung isa po ay yung anak ni Hamor na ipinangalan sa kanya yung city. Panglima at pang-anim, si Simeon at si Levi. So itong dalawa po, ang pangalawa at pangatlong anak ni Jacob kay Leah. At ang title po ng ating pag-aaral ngayon ay Sino ang tunay na nagkasala? So tara po, dive in na po tayo sa story. Bakit nga ba chaotic tong chapter na to? Bakit nga ba madugo ito? Alamin po natin. Ito po yung mga kaganapan na nangyari. So unang-una, simula pa lang, ginahasa ni Shechem si Dinah. Simula pa lang po ito, Panggagahasa agad na nangyari. Basahin po natin, kung bukas po yung mga Bible nyo, samahan nyo po ako sa Genesis 34, verses 1 to 4. Now Dinah, the daughter of Leah, whom she had born to Jacob, went out to see the women of the land. And when Shechem, the son of Hamor the Hivite, the prince of the land, saw her, he seized her and lay with her and humiliated her. So sa makatuwid, hindi niya lang po ginahasa si Dinah. Binaboy niya pa si Dinah. Ito po yung nangyari. And next na nangyari, and his soul was drawn to Dinah, the daughter of Jacob. He loved the young woman and spoke tenderly to her. Verse 4, and Shechem said to his father Hamor, get me this girl as my wife. So sa apat na verses po na to, may makikita tayo dito mga truth. So unang-una, ito pong si Shechem ay isang self-entitled person. Sa kadahilanan na sa kanya ipinangalan yung city of Shechem ng kanyang ama at pangalawang reason, king yung tatay niya . No, akala niya, scholars believe as well, no, akala niya lahat ng mga tao, lahat ng mga hayop, and even lahat ng mga ari-arian, dun sa lugar na yun, ay may pagmamayari siya. Kanya lahat yon, pwede niyang angkinin. Even pagdating kay Dinah na hindi niya kilala, siguro nakita niya si Dinah. Sino kaya itong babaeng to? Parang trip ko to. So, to make it short, ginahasa niya si Dinah at binaboy niya. Pero medyo weird ito. Alam niyo kung bakit? After niyang gahasain si Dinah, tingnan niyo yung verse 3. And his soul was drawn to Dinah. He loved the young woman and spoke tenderly to her. To make it short, na in love. Na tinamaan itong si Shechem kay Dinah. And another proof na talagang na-in love siya kay Dinah is yung verse 4. Sinabi niya sa kanyang tatay ni si Hamor, get me this girl as my wife. Hindi niya sinabi na, get me this girl as my concubine, pero sinabi niya, get me this girl as my wife. Pero alam niyo po, I believe, and the Bible scholars believe as well, na itong love ni Shechem kay Dinah ay isang one-sided love. No? Would you agree with me? Kasi for sure, it doesn't erase the fact na merong traumang naidulot itong panggagahasa
ni Shikim kay Dinah. I knew some people na may mga history sila na namolestya sila, whether babae and lalaki. And may mga times, years na nakalipas, dekada na nakalipas, pag may mga issue na napag-uusapang ganito, parang hinahon pa rin sila. Yun ang reason kung bakit I believe na itong situation na to, pagmamahal ni Shikim kay Dinah, ay isang one-sided love. So next na event nangyari, ito. So kung pinuntahan ni Shikim tsaka ni Hamor, sila Jacob. At sila ay nakikipagkasundo sa kanya. Basahin po natin, verse 5 to 12, pero verse 5 muna po tayo. When Jacob heard that his daughter Dinah had been defiled, his sons were in the fields with his livestock. So he did nothing about it until they came home. So sa makatuwid, sa ibang translation na ginamit po rito, hindi po sa wala siyang ginawa. Sa King James Version na ginamit po rito, he held his peace. So pinigil niya yung emotion niya. One thing for sure, nung nalaman niya na si Dinah ay ginahasa, nagigrieve siya, nagagalit siya. Yung anak ko ginahasa ng mga taong to. Pero, pinigilan niya yung damdamin niya eh. Hindi siya nagpatukso ba? Hindi siya nagpadala sa kanyang mga emosyon. Yun ang nangyari. Na magandang attitude din ni Jacob. Pero, ang reality, he cannot decide on his own. He cannot decide on his own. So kung babalikan natin, nung sinabi ni Rebecca kay Jacob na lokohin niya si Esau at ang kanyang ama na si Isaac, wala tayong makikita na nagtanong siya, bakit? Makita lang naman natin, ginawa niya yon. And even nung lumaki na siya, na-meet niya na si Laban, tapos napangasawa niya na si Leah at si Rachel, naalala niyo yung story kung saan nakipag-trade si Rachel kay Leah ng mandrake plant at ang kapalit nito, si Jacob. Wala tayong mababasa na, teka lang, bakit paladesisyon ka? Paladesisyon talaga no? Bakit ikaw ang nagdidesisyon kung saan ako matutulog ngayon? Hindi mo naman lang ako kinonsulta kung okay ba sa akin. Alam niyo ba kung bakit ganito si Jacob? Kasi may kinalaman po ito sa upbringing sa kanya ni Rebecca. Kung babalikan natin, siya po ay mama's boy. Siya ang favorite na anak ni Rebecca. So sa makatuwid, pampered po siya. So makikita rin natin dito, may mga times na itong si Jacob ay nahihirapan mag-decide on his own at nahihirapan po siya na mag-man up. So kaya kinakailangan niya pang intayin ng kanyang mga anak para sila ay makapag-desisyon. So ito na nga nangyari. Verse 7, so dumating na yung mga anak ni Jacob. At ito pong nangyari. They were shocked and furious because Shikim had done an outrageous thing in Israel by sleeping with Jacob's daughter. A thing that should not be done. Alam niyo po kung bakit outrageous to para sa kanila. Given na po na ginahasa ni Shikim, si Dinah. And pangalawang reason, isang Canaanite pa po ang nanggahasa kay Dinah. So again, flashback po tayo, no? Sa Genesis 28, makikita natin dito na pinagbawalan ni Isaac, si Jacob, na mag-asawa ng isang Canaanite woman. Same goes for sure pagdating kay Jacob na instruction niya sa kanyang mga anak. Kaya sila nagagalit, hindi lang basta siya naghahasa at ginahasa siyang isang Canaanite woman. At pangatlo, sila Hamor pa, anak pa ni Hamor, yung nanggahasa kay Dinah. Kasi kung babalikan uli natin, last week sa pag-aaral natin, sila Jacob, yung pamilya na nakipagtransaksyon kay Hamor. Di ba? For 100 pieces of silver, bumili sila ng property, lupa, sa Shikim. So hindi natin alam kung ano ba yung laman nung pinagkasunduan nila na yun, nung transaksyon nila yun. Pero one thing for sure, hindi bibili ng property doon siguro si Jacob kung alam niya na may danger. At kung alam niya na walang safety para sa kanila. Kaya nagalit sila. At hindi lang galit, kundi galit na galit. But, etong mag-ama na to, si Shikim at si Hamor, they tried their best para i-win sila, win over sila. Basahin po natin. Check niyo po yung mga Bibles niyo, verses 8 to 10. What Hamor said to them, "My son Shikim has his heart set on your daughter. Please give her to him as his wife." Galang ni Hamor, king ito itong nakikipag-usap kay Jacob. Sabi niya, "Intermarry with us, give us your daughters, and take our daughters for yourselves.
You can settle among us. The land is open to you. Live in it, trade in it, acquire property in it. So, seryoso talaga si Hamor. And kung seryoso si Hamor, most probably, mas seryoso si Shechem, ang kanyang anak. Kasi nga in love siya kay Dinah eh. Tara po, tuloy po natin, verses 11 and 12. Then Shechem said to Dinah's father and brothers, "Let me find favor in your eyes, and I will give you whatever you ask." Parang yabang, no? "Make the price for the bride and the gift I am to bring as great as you like, and I'll pay whatever you ask me. Only give me the young woman as my wife." So makita natin dito, parang ang yabang ni Shechem, di ba? Ano gusto nyo? Sabihin nyo, bibigay ko lahat. Bigay mo lang sa akin yung kapatid mo. Parang ganun. Pero alam niyo po, pag inaral niyo po ito, hindi po talaga ganun eh. Talagang in love. In love itong si Shechem kay Dinah. To the point that he's willing to give lahat ng gusto ng mga kapatid niya para lang mapasa kanya si Dinah. Somewhat, nung inaral ko po ito, medyo nalungkot ako. Sa reason na parang walang voice si Dinah. So, sa mga nakabasa na ng chapter na to, na wala tayong makikita na nagsalita si Dinah, or wala man lang nagtanong sa kanya, hindi siya tinanong ng kanyang kuya, hindi mo na siya tinanong ni Jacob, kung okay lang ba sa kanya na mapangasawa niya si Shechem. Wala eh. Somewhat, medyo nalungkot lang din ako. Pero, ang sumunod na eksena, ay eto na, matindi. Ang paghihiganti ni Simeon, tsaka ni Levi. So, basahin po natin, verses 13 to 17 muna. Sabi po rito, "Because their sister Dinah had been defiled, Jacob's son replied deceitfully as they spoke to Shechem and his father Hamor." So sa makatuwid, yung sasabihin po nila sa mag-ama ay panloloko. At ito nga po sinabi nila. "We can't do such thing. We can't give our sister to a man who is not circumcised. That would be a disgrace for us. We will enter into an agreement with you on one condition only." So, hindi nila kailangan ng mga yaman ng mga Shechemites, hindi nila kailangan ng kahit na ano. Ito lang yung condition nila. As per Simeon and Levi, that you become like us by circumcising all your males. Tapos sabi niya pa, "Then we will give you our daughter and take your daughters ourselves. We'll settle among you and become one people with you. But if you will not agree to be circumcised, we'll take our sister and go." So dito, makikita natin, ang kausap ni Hamor and ni Shechem ay hindi si Jacob. No? Ang kausap nila ay yung mga anak ni Jacob. So to make it short, dapat si Jacob yung nakikipag-usap. Di ba? Kasi siya yung pastor ng tahanan, siya yung father ng tahanan, siya yung leader ng tahanan. Pero anong nangyari? Dahil nga nasabi ko kanina, napag-aralan natin kanina, yung attitude ni Jacob regarding sa upbringing sa kay ni Rebecca, he cannot decide on his own. Umasa siya sa mga anak niya na sila na bahala, kayo na makipag-usap dyan. Kaya alam nyo, mga tatay na narito, importante po ang role natin sa pamilya natin. No? Hindi lang tayo basta leader, kundi spiritual leader din tayo. We are the pastors of our family. At dapat tayo yung nagde-lead sa kanila in every aspect, lalo pagdating sa lakad spiritual nila. Dapat kinakamusta natin, nagbabasa pa ba kayo ng Bible, yung mga anak nyo? Asawa mo, kamustahin mo rin, kamusta ba kayo? Kamusta yung spirituality mo? At hindi lang po yun ang dapat natin gawin. We should also protect them. Hindi lang po protection na pag may nanakit sa kanila, pagtatanggol natin sila. Kundi we also need to protect them sa mga wrong teachings, sa mga wrong doctrines ng mundong ito. Ang mundo po ngayon ay twisted na, kung mapapansin ninyo. Yung mga tama, ginagawang mali. Yung mga mali, ginagawang tama. And as a father, mga tatay na narito, this is our role to protect them. And third, we should care for them as well. Financial care is good. Okay po yun. But above all, magkaroon tayo ng emotional care and spiritual care for them as well. Maglaan tayo ng time sa mga anak natin, to spend together. And hindi lang po basta laan ng time, hindi maglaan din tayo ng time for prayer para sa ating mga asawa, para sa ating mga anak. Remember, mga tatay, we are the pastors of our family. Okay, going back.
dito po ang mapapansin nyo rin na ginamit ni Simeon tsaka ni Levi yung circumcision rite para magawa nila yung wicked plan nila sa Shechem. Na supposed to be, itong pagtutuli na to ay para lang sa mga nasa Abrahamic lineage tsaka sa mga slaves nila. Pero itong mga Shechemites, wala naman sila sa Abrahamic lineage eh. No? Talagang merong masamang balak lang itong magkapatid nito, kaya nila ito pinropose. At ito na ang nangyari. Pumayag ang mga Shechemites sa kadahilanan na nasilaw sila sa yaman ni Jacob. Kasi kung babalikan natin dito sa Genesis 30:43, it says, "The man, si Jacob, grew exceedingly prosperous and came to own large flocks and female and male servants and camels and donkeys." So what happened? Nung nakita nila itong mga to, eto response sila. "Won't their livestock, their property, and all their other animal become ours? So let us agree to their terms and they will settle among us." So iniisip nila, uy, ang daming ari-arian nito. Siguro pwede tayong bumili sa kanya, pwede tayong humingi sa kanya. Sa sobrang dami nitong mga ari-arian niya, magkakaroon din tayo for sure pag naging Shechemite na rin siya, pag naging isa na rin siya sa atin. Nagpasilaw sila doon. Pero ang pinaka-promotor kung bakit talaga pumayag itong mga Shechemites sa gusto ng magkapatid na yon ay dahil kay Shechem. Na in love talaga kay Dinah. Verse 19, basahin ko lang. The young man, si Shechem, who was the most honored of all his father's family, lost no time in doing what they said because he was delighted with Jacob's daughter. So sa makatuwid, sabi ni Shechem, o tara na, yun lang pala gagawin eh. Sige na, magpapatuli na ako. So pagbalik niya dun sa area nila, sinabi niya sa mga kalalakihan doon, o lahat tayo, kailangan natin magpatuli. Kasi itong mga Canaanite na to, hindi po sila tuli dahil yung mga nasa Abrahamic lineage lang po yung mga tuli. At ito na. Nagpatuli na lahat ng kalalakihan sa Shechem, including yung king and yung prince nila. So ini-imagine ko to, no? Dito sa atin, sa Pilipinas, diba? May tinatawag na pokpok. And yon walang anesthesia kung di ako nagkakamali. Na walang anesthesia yon. Tapos, pagkapukpok, tatalon yung lalaki sa ilog, pagkatuli. Tama? Ito ini-imagine ko tong sa Shechem eh. No? Pag ginawa nila ito, disyerto. Paano kaya sila dadaw-daw dun sa tubig, di ba? Sakit siguro talaga nun. At ito na nga, no? After 3 days, na matuli lahat ng kalalakihan sa Shechem. So, nangangahulugan, sa loob ng isang araw, lahat ng kalalakihan sa Shechem ay nagpatuli. Isipin nyo, lahat ng kalalakihan, sabihin natin, sa buong kawit, sabay-sabay nagpatuli. Yun ang nangyari. So, lahat ng lalaki, no, siguro mga nakahiga, bedridden, wala pa namang mga antibiotics noon. So, namamaga yung mga ari nila for sure. Hindi sila makakilos ng maayos, hindi sila makagalaw ng maayos. At sadly, ito ang nangyari. Sinalakay ng magkapatid together with their slaves, yung mga lalaki, at pinagpapatay nila ito. Massacre po ang nangyari. No, massacre. At yung mga ibang lalaki na pinatay nila dito, mang inosente. Kasi ang may atraso lang naman sa kanila, kung babalikan natin, di ba si Shechem lang? Si Shechem lang naman yung nanggahasa kay Dinah eh. Pero ang ginawa ng mga anak ni Jacob na to, ni Simeon at saka si Levi, no, niloko na nila si Shechem at si Hamor, even including all the Shechemites na lalaki na magpatuli at sa kanila pinagpapatay. At hindi lang po yun ang nangyari. Pagkapatay nila kay Hamor pati kay Shechem, kinuha nila si Dinah sa household nila. Tapos, kinuha pa nila yung mga babae, yung mga bata, yung mga livestock, and any treasured possessions sa mga tao sa lugar na yon. Just imagine, no? Hindi ko alam kung Kabitenyo ba to, di ba? Hindi ako nagkakamali, ang motto yata ng mga Kabitenyo, lintik lang, walang ganti. Tama yun yata yung motto ng mga Kabitenyo noon, di ba? Pero, grabe yung pagganti nila. Para sa akin, sobrang exaggerated. Kasi, mga inosente, nadamay. Pati yung mga animals, tsaka mga babae at bata na walang kinalaman, kinuha pa nila. So to make it short, ang nangyari po sa senaryong ito, parang nagkaroon ng mass looting. No? Para bang spoilage of war, para silang nakipagdigmaan na wala naman silang kalaban,
At yung mga natira doon, after yung pagpapatay ng mga lalaki, kinamkam nila. Yon ang nangyari. Grabe, no? Grabe ang puso ng tao. Brutal. And last na nangyari po dito, kaganapan ay ito. Nagkasagutan si Jacob at ang kanyang mga anak na si Simeon tsaka si Levi. For sure, gulong-gulo ang utak ni Jacob nung time na to. Dahil bukod sa naghahasa si Dinah, bukod sa pinagpapatay ng kanyang mga anak at kanyang mga slaves, yung mga lalaki sa Shechem, at nagkaroon pa ng mass looting, concerned din siya sa protection ng kanyang family. Basahin po natin yung verse 30. Then Jacob said to Simeon and Levi, "You have brought trouble on me by making me obnoxious to the Canaanites and Perizzites, the people living in this land. We are few in number, and if they join forces against me and attack me, I and my household be destroyed." So yung word po na obnoxious, parang pinasama yung image. Yun yung dating. Kasi dahil sa ginawa ni Simeon tsaka ni Levi, parang iisipin ng mga Perizzites tsaka Canaanites na pumunta sila Jacob dun sa lugar na yon para manakop. Kung babalikan natin, dayo lang sila Jacob, di ba? Pero what happened? Anong ginawa nung dayo sa mga taga doon? Pinagpapatay lahat ng lalaki at parang nagkaroon pa ng, sinabi ko nga kanina, nung mass looting na parang spoilage of war. So may tendency na isipin ng mga to, ng Canaanites and Perizzites, na threat itong sila Jacob at pwede silang salakayin. At yun na nga nangyari, pinangunahan na ng takot si Jacob. Bagamat pinangunahan siya ng takot, tao lang talaga, parang tayo. Kadalasan, pag pinangungunahan tayo ng takot, nakakalimutan natin yung pangako ng Diyos. Just like Jacob. Si Jacob po, nakakalimutan niya that the Lord blessed him and that the Lord is with him. Kung naalala nyo, nung si Jacob ay lumisan na ng Padan Aram, kung saan po yung lugar ni Laban, ang kasama niya lang po doon, yung kanyang mga animals, kanyang mga pamilya, and mga slaves, mga servants. Wala po siyang kasamang warriors noon, pero kung mababasa niyo po noon, I'm not sure kung verse 32 ba to? Chapter 32, verse 1, kung saan sinalubong si Jacob ng armies of angel na nangangahulugan na ang protection ng Lord ay nasa kanya. But going back here, dahil dito sa nangyaring to, sa kaguluhan ng kanyang isip, emosyon, talagang gulong-gulo na siya. Napangunahan na siya ng takot at nakalimutan na ang Diyos ay kasama niya. Alam niyo po, si Abraham, si Isaac, at si Jacob, itong tatlong generation na to, meron silang common denominator. Alam niyo po kung ano? Itong tatlong to ay pare-pareho pong mga duwag. Duwag po sila. Si Abraham, dahil sa kanyang takot kay Pharaoh at kay Abimelech, sinabi niya na si Sarah daw ay kanyang kapatid, di ba? Though it is a half-truth, dahil si Sarah ay half-sister niya. Pagdating kay Isaac, ginaya niya rin ang kanyang ama. Pagdating kay Abimelech, sinabi niya na si Rebecca ay kanyang kapatid. And lalo po pagdating dito kay Jacob. Makita natin si Jacob po ay takbuhin. No? Nandun pa siya sa teritoryo ng kanilang pamilya, nalaman niya na papatayin siya ng kanyang kuya. Anong ginawa niya? Takbo siya. Tapos, nung nalaman niya na niloko siya ni Laban pagdating kay Leah, hindi siya nakapagreklamo eh. No? Hindi niya na-defend yung sarili niya. So, nag-work uli siya para makuha niya naman si Rachel. Tapos pagdating dun sa mga livestock, niloloko na siya, pero parang hindi siya makapalag. And even to the point na nalaman niya na sasalubungin na siya ni Esau with 400 men, mababasa natin doon na pinangunahan siya ng takot. Pero alam niyo po, maybe in our human standards, nag-iisip tayo, bakit sila? Bakit sila? Pero ang katotohanan, tayo din eh. Bakit tayo? Bakit tayo pinili ng Diyos? Di ba? Minsan mabilis tayo mag-throw ng stone sa mga ibang tao. Bakit siya preacher? Bakit siya worship leader? Bakit siya ganun? Bakit siya ganyan? Tayo rin ho. Katotohanan, hindi tayo karapat-dapat, pero hindi po nagkamali ng pagpili ang Diyos sa atin. At hindi rin po nagkamali ang pagpili ng Diyos kay Abraham, kay Isaac, at saka kay Jacob. So last verse, but they replied, should you have treated our sister
like a prostitute. Sabi ni Jacob sa kanila, bakit nyo ginawa to? Ang sagot nila, eto. Dapat ba na tinarato ni Shechem na prostitute ang kapatid namin? Titignan natin, ano lang po ito? Cover up sa wrongdoings na ginawa nila. Kasi ang may traso lang naman, sabi ko nga kanina, si Shechem, di ba? Pero yung pagganti nila, grabe, sobra-sobra pa. Now, maybe napapaisip tayo, bakit ang gulo nitong chapter na to? Simula hanggang dulo, puro kaguluhan ang nangyari. Ano nga bang pinagmulan? Alam niyo po kung ano? Disobedience. Pagkasabi niyo po sa katabi niyo, disobedience. Disobedience. Yan. Ito po kasi ang instruction ng Lord kay Jacob. Sobrang linaw. Balikan po natin itong Genesis 31 verse 13. Sabi ng Diyos kay Jacob, I am the God of Bethel, where you anointed a pillar and where you made a vow to me. Now, leave this land at once and go back to your native land. So para maintindihan natin, basahin natin itong 32 verse 9, sabi ni Jacob dito, O God of my father Abraham, God of my father Isaac, Lord, you who said to me, go back to your country and your relatives, and I will make you prosper. So yung instruction sa kanya ng Lord, bumalik ka dun sa iyong native land, bumalik ka dun sa iyong country, bumalik ka dun sa iyong relatives. Pero ano pong nangyari? Bumalik ba siya? Hindi. Ito yung disobedience si Jacob. No? Verse 17 ng chapter 33, Jacob, however, went to Sukkot where he built a place for himself. So sa makatuwid, si Jacob, nagstay siya dun sa Sukkot, nakita niya na okay dito, gumawa siya ng place para sa sarili niya, nagkaroon siya ng property sa Sukkot. At hindi lang po basta yon, and made shelters for his livestock. Meron na siyang parang property doon, at hindi lang property para sa kanya, kundi property din para sa kanyang mga livestock, para sa kanyang mga animals. At ito po, verses 18 to 19. And after Jacob came from Padan Aram, he arrived safely at the city of Shechem in Canaan, and camped within sight of the city. Verse 19, for 100 pieces of silver he bought from the sons of Hamor, the father of Shechem, the plot of the ground where he pitched his tent. So, nangangahulugan na may plano si Jacob talaga na magstay sa Shechem. Para maintindihan natin, ito po yung mapa. Kita nyo ba? So, kung nakita nyo dun sa tuktok, yun po yung area kung saan siya nanggaling. Sa Padan Aram. Nandun niya po na-meet si Laban, nandun niya rin po na-meet yung kanyang mga asawa. Tapos, ito po ay yung Sukot. No? Ito. Dito siya nag-build ng place for himself. At ito po yung Shechem. Dito siya bumili ng property at nanalagi. Pero ang goal at ang objective niya dapat talaga ay hindi dito eh. Kasi ang command ng Lord, bumalik ka sa native land mo at ang native land po ni Jacob ay dito. Yung area po na ito. Beersheba and Mamre. So para maintindihan po natin, yung Beersheba po, ito po yung parang main house ng mga nasa Abrahamic lineage. At yung Mamre naman po, ito po yung parang rest house nila. Pero sa makatuwid, itong area na to, kung makikita niyo yan dyan, territory po ng mga nasa Abrahamic lineage yan. Dyan po dapat pumunta si Jacob. Pero what happened? Nagstay siya sa Shechem. Wala naman sinabi si Lord sa kanya na magstay ka sa Shechem. Wala naman sinabi si Lord sa kanya na gumawa ka ng place para sa sarili mo dyan sa may Sukot. But what happened? Tao lang si Jacob eh. May katigasan ng ulo kagaya natin. Siguro maganda yung place nung Sukot, no? That's why iniwan niya yung mga livestock nun at nakakita siya ng city, the city of Shechem, na malapit sa Sukot, na kung saan naglagay siya. Sige, dito na lang yung properties ko. Dito muna ako sa city of Shechem. Disobedience. Kaya mga kapatid, huwag nating baliwalain ang disobedience. No? Whether delayed disobedience yan and partial disobedience po yan, kasalanan ho yan. And it doesn't glorify God. Bilang mga tao, hindi ko sinasabi na huwag tayo na maging perfect tayo pagdating sa disobedience. We should try to be obedient to the Lord, but there are times na, and seasons of life na talagang magiging makulit-makulit tayo.
Can you honestly say na in one way or another sa buhay mo, kahit matagal ka ng Christian, dumarating pa rin sa point na nagiging matigas ang ulo mo? Pakitaas ang kamay. Lahat tayo. Jacob din tayo. Di ba sabi nga ni Kuya Eman kanina? In one way or another, para tayong si Jacob. Deceiver, makasalanan, manluloko, matigas ang ulo. Di ba? Because of disobedience, eto hong kinawian. Sabi po ni Jesus, no? Any one of you who loves Jesus, ito po ang sabi ni Jesus. Alam ko, lahat tayo rito, though may mga kapalpakan tayo, may mga kahinaan tayo, mahal natin ang Panginoon. But, sabi ni Jesus, John 14:15, if you love me, obey my commands. Again, sabi ni Jesus, if you love me, obey my commands. Sabi po ni Pastor Jason Lim ng Gospel Light Christian Church sa Singapore, obedience doesn't earn your salvation. Obedience reflects your salvation. Hindi ho tayo sumusunod sa mga utos ng Diyos, sa sinasabi ng Bible, para tayo ay maligtas. Kundi yung pagsunod po natin sa command ng Diyos ay nangangahulugan na tayo nga ay merong tunay na kaligtasan. Karamihan po sa atin, kung di karamihan, siguro lahat makaka-relate tayo kay Jacob. Tigas ang ulo. Kulit. Pero nakakatuwa lang, lahat tayo rito, kahit matigas ang ulo natin, kung alam mo na alam mo sa sarili mo na Kristiyano ka, mahal tayo ng Diyos. Anong pruweba? Pinapalo tayo ng Diyos, at saka pinagpapala tayo ng Diyos. At itong mga senaryo na ito will lead us to break our hearts, mabreak ang mga puso natin, at para maayos yung puso natin sa harapan ng Diyos. Sabi po sa Bible, sabi ng Lord, God disciplines those He loves. So yung mga disiplina sa atin ng Diyos, pruwebang pagmamahal niya sa atin ito. At yung mga pagpapala sa atin ng Diyos, ay pruweba din ng pagmamahal sa atin ng Diyos. So, mula dito sa chapter na ito na magulo at punong-puno ng kaguluhan, ano nga ba yung mga key life lessons na ating matututunan? Ito po, unang-una, don't be self-entitled. Kagaya po ni Shikim. Hindi po tayo pwede maging self-entitled nang wala tayong pride sa sarili natin. Lahat po tayo dito. Pag hindi tayo naging mapagbantay, pwede tayo maging self-entitled. So sa mga kabataan dito, no, kung ikaw ay naninirahan ka pa sa poder ng magulang mo, let me tell you this. Hindi ikaw ang prinsipe at prinsesa ng tahanan nyo, no? Hindi ikaw ang prinsipe o prinsesa ng tahanan nyo. At yung bahay na tinitirahan nyo, kung sa inyo nga talaga yan, hindi yan sa'yo. Sa magulang mo yan. Nakikitara ka lang. Kasi time will come, pag nag-asawa ka na, pag bumukod ka na, lilisanin mo rin naman yan eh. Kaya wala sanang mga kabataan dito na kung aasta ka, para kang self-entitled. Hayaan mo na si mama maglaban ng mga yan. Hayaan mo na si mama maghugas ng pinggan. Pati hinigaan mo, si mama pa rin o si papa pa rin. And even pagdating sa school. Anak nila ako di pag-aralin nila ako. Please naman, mag-aral ka naman ng maayos. Hindi yung barabay na yung pag-aaral mo. Hindi yung pinupulit ng mga magulang ninyo yung pera ng pinag-aaral sa inyo. And again, don't act self-entitled, lalo pagdating sa loob ng bahay. Kwentuhan ko lang ho kayo. Nung pandemic, 2021 yata yun, nag-birthday po ako. Naghanda ako ng konti. Tapos, tinawagan ko si Tito, si Consi. Sabi ko, To, mamaya alas 7, punta ka dun sa amin. Meron akong konting handa. Sabi niya, sige, sige. Tapos, alas 7 na, andyan ako kay Mami, iniintay ko sila. Sabi ko, alas 7 na, wala pa rin sila. Tapos biglang tumawag siya sa akin, sabi sa akin, Jim, sabi ko, bakit? Sabi niya, andito kami sa labas niyo walang tao, puro aso. Sabi ko, bakit nasan ka ba? Andito ako sa bahay niyo, dito kala Howie. Pag-isip-isip ko, ay oo nga pala, yun na nga pala yung bahay ko. Itong bahay na nandito, hindi ko nga pala bahay na. Bahay nga pala to ng mami at daddy ko. Hindi nga pala akin yon. Kita niyo, medyo napahiya ako nun. Kasi lumaki ako dyan, akala ko akin yan. Anong katotohanan? Hindi akin yan eh. No, para bang sa simpleng senaryo na yon, na-real talk ako. That's why, mga kabataan na narito, I'll tell you this. Honor your mother and your father and obey them.
Kasi yun ang sinasabi ng Bible. Ito naman, para sa church, elders and interns, sa akin din, na anak ng pastor, sa mga church leaders, at saka sa mga matatagal ng member ng church. Let me tell you this, no? We are not called to be served, but we are called to serve. Tandaan po niyo yan. Hindi po tayo tinawag para paglingkuran, hindi, we are called para maglingkod. The more that the Lord, quote and unquote, parang pinopromote tayo sa roles natin sa ministry, the more dapat tayo nagiging open pagdating sa service. Na huwag nating isipin na, ako, church leader ako anak ako ng pastor, ako matagal na akong member. Ang tingin natin sa mga bago, tsaka sa ibang karamihan, mababa, mas magaling tayo. Wala ko sanang ganun. And if tingin natin sa sarili natin, na dapat tayo nilang pinaglilingkuran ng mga kabatiran, we're missing the point. Kung tingin natin, dapat tulungan nila tayo, we're missing the point. Kung tingin natin, dapat sumunod sila sa mga kagustuhan lagi natin, dahil church leader tayo, o magkaroon tayo ng attitude na para bang abusive, dahil malaki tayo magbigay ng tithes and offering, shame on us. Shame on us po. Hindi po yun ang leadership. Alam niyo po kung ano yung leadership? Just like Jesus. Si Jesus po, King of Kings, Lord of Lords, the maker of heavens and the earth. The Son of God, Diyos. Pero anong ginawa niya sa kanyang mga apostles? Hinugasan niya yung paa ng mga apostle niya. Yun po yung leadership. Service, act of service. The Lord is not a boss. Somewhat boss siya. Pero what He let us see is yung leadership niya. Especially leadership inside the church. So I hope and pray, mga church leaders, no? Wala ko sana umasa sa atin dito na para bang self-entitled tayo. Including myself, dahil anak po ako ng pastor, senior pastor nyo. Maging pagbantay tayo sa mind natin, sa puso natin, kung meron na bang self-entitled na namumuo, entitlement na namumuo sa ating mga buso. Sabi po sa Romans 12:3 regarding pagiging self-entitled, "For by the grace given me, I say to every one of you, do not think of yourself more highly than you ought." Be humble, remain humble. It's only by God's grace and mercy kung bakit tayo narito. It's only by His grace and mercy kung bakit tayo minahal ng Diyos. In James 4:6 regarding pride, God opposes the proud, but shows favor to the humble. Second na life lesson po, ito. Don't decide based on our emotions. Unang-una, mga kaguluhan nangyari dito, di ba? Ginahasa ni Shechem si Dinah. Because of what? Because of lust and pride. Yun po talaga yung reason. Naglust siya kay Dinah, at may pride siya, nasa teritoryo kita, akin ka. Yun ang reason. Pangalawa, si Simeon tsaka si Levi. Pinagpapatay nila yung mga kalalakihan si Shechem at nagkaroon pa ng mass looting because of what? Anger and greed. Pwede na naman nilang patayin na lang yung mga kalalakihan sa Shechem, kuhin nila si Dinah, iwanan nila yung mga kababaihan na nandun. Pero ang ginawa nila, nagkaroon pa ng looting. And again, si Jacob naman. Because of fear, almost ibigay niya na si Dinah sa isang Canaanite man. And because of fear, no, nakakalimutan niya yung meaning ng El Elohe Israel. Kung babalikan natin yun yung pinangalan niya sa place na binili niya kay Hamor. El Elohe Israel. Alam niyo anong meaning nito? It means the mighty one, the God of Israel. El Elohe Israel. Because of fear. Now, kung babalikan natin yung title natin, sino nga ba ang tunay nagkasala? Bakit nga ba lahat ng ito ay nangyari? Now, kung tatanungin ko po kayo, kung para sa'yo, ang pinaka-nagkasala talaga ay si Jacob, pakitaas ang kamay. Si Shechem, sige, pakitaas ang kamay niyo. Kung tingin niyo si Shechem pinaka-nagkasala, taas yung kamay niyo. Si Simeon at si Levi, pakitaas ang kamay. Alam niyo po, base sa aking tanong, sino ba talaga ang tunay na nagkasala? I'll tell you this. Lahat po sila. No? Lahat po sila ay tunay
na nagkasala. At hindi lang sila. Tayo din. Lahat tayo ay nagkasala. Romans 3:23. For all have sinned and fall short of the glory of God. Maybe kung merong human standard, isipin natin si Jacob dahil sa disobedience niya. Pero walang maliit at malaking kasalanan sa Diyos. Pagdating sa Diyos, ang kasalanan ay kasalanan. Whether white lies yan, whether panonood ng pornography yan, whether paglalasing yan, o kung ano mang kasalanan, form ng kasalanan yan, ang kasalanan ay kasalanan. Lahat po tayo mga tao ay depraved. Lahat po tayo, ang destination natin talaga sa hell because we are sinners and God is a holy God. That's why we need a Savior. That's why we all need Jesus in our life. We all need the Messiah. Kaya po, ang third life lesson na matutunan natin dito ay ito. Don't play with sin. So kung titignan natin yung life ni Jacob, parang magkakasala siya, itatama ng Lord. Magkakasala siya, itatama ng Lord. Magkakasala siya, itatama ng Lord. Parang tayo. Diba? Dumarating tayo sa ganung point in our life. Pero let me tell you this, ang tunay na Kristiyano ay magkakasala pa din. Pero hindi siya mamumuhay sa pagkakasala. Oo, may times na babagsak ka sa kasalanan, may times na magiging matigas ang ulo mo, pipiliin mo yung kasalanan kaysa sumunod sa kautusan ng Lord, pero hindi tayo mananatiling ganon. Hindi tayo mananatiling ganon. Kasi kung mamumuhay tayo sa kasalanan, mamumuhay tayo sa disobedience sa Lord, let me tell you this, baka hindi pa talaga natin naintindihan yung gospel of Christ. Baka hindi pa talaga naintindihan yung pinaka-reason ba't kinakailangang mamatay ng anak ng Diyos sa krus ng Kalbaryo. And if we take sin lightly, if we take disobedience lightly, we take the gospel of Christ lightly. No? Mababaw po ang pagtingin natin sa gospel of Christ. Alam niyo po, because of sin, nasira ang relasyon ng tao sa Diyos. Alam natin yon, napag-aralan natin yon sa early books ng Genesis. Yung nagkasala si Eva at Adan. And again, because of sin, kinakailangan pang mamatay ng kaisa-isang anak ng Diyos, si Jesus sa krus. Para lang lahat tayo rito na mga makakasalanan, magkaroon ng forgiveness pagdating sa Lord. And even pagdating sa ating mga kasalanan. Alam ko po, karamihan sa atin dito, matagal nang nag-church dito, matagal nang Christian, lagi natin naririnig yung gospel of Christ, lagi natin nakikita yung cross, nakikita natin at natututunan natin ano ba talaga nangyari sa cross. Pero let me tell you this, kumpara po sa atin, yung message ng cross, nagiging parang normal na lang. Namatay si Jesus sa cross, okay. Dahil sa kasalanan ko, okay. Dahil mahal niya ako, okay. Kung parang normal na lang, mamaya po, after this service, pagpunta niyo sa bahay niyo, punta kayo sa kwarto niyo, load po tayo. Pray tayo and ask God for forgiveness. And be grateful. Bakit? Ba't tayo maging grateful? Kasi we have the greatest treasure of all. I'll tell you this treasure. The greatest treasure of all is to have a relationship with Jesus. Ito yung treasure na madadala natin sa kabilang buhay. No? Ito yung treasure na talagang iingatan tayo. Ito yung treasure na talagang masasabi ko na nabigyan tayo pero hindi tayo karapat-dapat. But because of His grace and mercy, it was given to us. So, dito po ako magtatapos. No? Amidst the chaos of life, God is still God and He knows what He is doing. So, kung magulo ang isip mo ngayon, magulo yung family nyo ngayon, magulo yung mga relationships mo sa circle of life mo, may problema kayo ng magulang mo, may problema kayo ng asawa mo, o any problems in life, kung anumang problema meron ka, remember this, kapatid. Anak po tayo ng Diyos and He cares for us. And He loves us dearly at meron siyang magandang plano po sa atin. Yun ang katotohanan. May magandang plano ang Diyos sa atin. Jeremiah 29 verses 11 to 13, For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you a hope and a future. Then you will call on me and come and pray to me, and I will listen to you, sabi ng Lord. You will seek me and find me when you seek me with all of your heart.
Just like po ng pamilya ni Jacob, magulong pamilya. Di ba? Kagulo na sila rito. Chapter 34 lang to. And sa mga darating pa pong chapters, makikita nyo pa kung gaano kagulo tong pamilyang to. Totoo lang, ang gulo po. Lalo pagdating ng story nung kay Joseph. Naalala ko, tinuturo ng mga Sunday school namin si Joseph the Dreamer. Pero naaral ko siya. Grabe, ang gulo ng pamilyang ito. Pero alam nyo, out from this chaotic family, out from this magulong family, will come the 12 tribes of Israel. Nagkamali ba ang Diyos sa pagpili sa kanila? Hindi. Again, kung sa standard natin, bakit sila? Bakit sila? Pero hindi po nagkakamali ang Diyos. Pre-em ko na rin po kayo, no? Si Levi, yung isang character po natin sa ating pag-aaral ngayon, na isang mamamatay tao, believe it or not, siya po ang ancestor ng mga Levites. Yung mga Levites po, sila po yung mga musicians sa temple, sila po yung mga priest, sila po yung naglilingkod sa temple. Mantakin nyo yun, no, parang full-time staff. They are born para maglingkod kay Yahweh sa loob ng temple. Pero yung ancestor nila, itong mga taong to, si Levi, isang mamamatay tao. Grabe, di ba? Kaya hindi natin pwedeng tuldukan talaga ang isang tao eh. Only proves na hindi natin pwedeng tuldukan ng isang tao. Siya, babaero siya. Siya, manginginom siya. Siya, ganyan siya, ganyan siya. Hindi. Kasi alam ng Diyos kung anong plano niya dun sa taong yon. Lalo higit kung yung taong yon ay isang Christian na sobra yung struggle niya sa sin, sobra yung struggle niya sa kamunduhan, at kung yung Christian yon ay bagong Christian pa rin, obviously, may mga struggle siya. But God sees the future. At never tayong tutuldukan ng Diyos. No? Yun yung magandang katangian ng Diyos. Palakpakan natin ng Diyos. No? Never tayong tutuldukan ng Diyos. Grabe. And just like po sa pagpili ng Diyos kay Jacob at saka sa kanyang mga anak, hindi rin nagkamali ang Diyos ng pagpili sa atin. Yun pa isang magandang katotohanan. Hindi nagkamali ang Diyos ng pagpili sa atin. Ephesians 1:4, very clear, sinabi po ng Bible, na pinili tayo ng Diyos before the foundation of this world. So, nasa mind niya na talaga tayo, nasa puso niya na talaga tayo. In Romans 5:8-9, it says, while we are still sinners, Christ died for us. Aksidente ba na namatay ang Diyos sa krus ng Kalbaryo? Hindi ho. Planado niya na po ito. At ito pa yung maganda. John 14:1-3, He will come back for us. At ang isang kinagandahan po nito, pagpunta natin ng langit, bukod sa makikita natin si Jesus, bukod sa wala ng kasalanan, bukod sa yung mga mahal natin sa buhay na may relasyon kay Jesus ay naandoon din. Ito, totoo to, sinabi to ng Bible. Na nakakatuwa pag iniisip ko, meron tayong mansyon sa langit. Paano mo sasabihin hindi mabait ang Diyos? Hindi na siya concerned sa physical state natin, kundi above all, mas concerned siya pagpunta natin ng langit. Kasi nagpe-prepare na siya ng place for us. At yun yung Diyos na sinasamba natin. Si Jesus. No? That is our God, that is our Savior, that is our Lord, Jesus Christ. And surely, God qualifies the called. Tayong mga Kristiyano, kung alam mo sa sarili mo na Kristiyano ka, you are called, you are chosen by God. And we are qualified to be called children of God. Hindi dahil nagtuturo tayo sa church, hindi dahil matagal tayo mag-pray, hindi dahil mabait tayo. Totoo lang ho. Hindi tayo qualified to be called children of God dahil nagdilingkod tayo sa church o whatsoever na kabutihan na ginagawa natin. But only and only because of the Father's finished work through His Son, our Lord Jesus Christ. Now, dito pa ako magtatapos. Pakisabi sa katabi mo, hindi nagkamali ang Diyos ng pagpili sa'yo. Okay, let's pray. Heavenly Father, first of all, we want to thank you, Panginoon, sa katotohanan na bangamat matitigas ang mga ulo namin, na magulo yung buhay namin, sa katotohanan na kami nagkakasala pa rin, hindi ka nagkamali ng pagpili sa amin, Lord. Maraming salamat po. Lord, kulang ang salitang salamat para papurihan ka. Sabagkat
Walang kabayaran ang pwede namin gawin sa kabayarang ginawa mo. Father God, inalay mo ang aming Panginoong Yesus sa krus ng Kalbaryo para magkaroon po ng kapatawaran sa amin. Salamat for this reality that we don't deserve your love, but you chose to be gracious and merciful to us. So ay ngayon, Panginoon, tinatamasa namin ito, itong blessing, itong greatest treasure ng pagkakaroon ng relationship sa iyo. Maraming salamat, Father God, and I ask you, Lord, at alam namin, kayo po ang magkakos ng growth sa seed na tumanim sa puso ng bawat isa ngayon. Maraming salamat po. May you be glorified throughout the rest of the day. In Jesus' name, amen.